Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat, gabi o hapon kung nasan man kayo ngayon, no? Mabuhay po kayo. Imagine ninyo ha, 92.8 million pesos para sa flood control sa Pandibulagan. Notice to proceed April 8, 2025. 21 days lang, 95.17% complete na raw. Pero pagpunta ng NBI at DPWH, walang struktura. Parang ghost at ang pinakamalaking tanong ngayon, Perman Revilla di umano nakita sa documents. Kung ikaw ay kabataan na nagbabayad ng tax o OFW, na nagpapadala ng pera para sa bayan. Ito ang video na kailangan nyong panoorin hanggang dulo. Walang chismis, puro facts, critical na analysis at may kurot na katatawanan para hindi kayo antukin. Hit like kung galit kayo sa ghosting pero hindi sa relasyon sa pera ng bayan. Let us go. Let's go. Una, sino ba si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng Cavite? Actor, third senator, kilala sa Ang Panday at Brise sa pelikula. Bryce, oh, wow. Di ba may Bryce Hernandez din, di ba? Pero sa politika, naakusa na noon pa, no? Yung PDAF, ng pork barrel scam noong 2014. Pero acquitted siya noong 2018. Ngayon, 2026, balik sa balita dahil sa bagong kaso. Ang kanyang kampo walang dokumento na nag-uugnay sa kanya. Pero ang ombudsman nag-file na ng graft at malversation charges laban sa kanya at 6 na dating DPWH officials sa Bulacan First District Engineering Office. Co-accuse niya, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza at iba pa. Ang sinasabi ng Estado, nag-conspire raw sila para i-release ang 76 billion pesos para sa isang project na di kailanman naitayo. March 2025, awarded sa private contractor. April 8, notice to proceed. April 29, 95.17%. Complete na raw sa loob ng 21 days lang. Normal timeline 270 days. NBI agent Ivan Bernard Samson testified. Idineklarang halos tapos pero walang ginawa. Grabe, no? Sa testimonya sa Sandigan Bayan, bail hearing, sinabi ng DPWH official na si Fernando, hindi ito nakita ang pirma ni Revilla sa kahit anong dokumento ng project na ito. Ghost project talaga. Walang concrete river wall, walang structure, puro putik sa riverside, pero bayad na ang pera. Classic, grabe, no? Kaya nga po minsan nagagalit tayo dahil imbes na ilagay ito, yung mga budget na ito sa mga budget po ng ating mga kaguruan at saka kabataan, OFWs, dito napupunta sa mga kalokohan na ito. No? Case testimony, pirma ni Revilla, di umano nakita. Pero bakit siya ang naka-charge? Sabi ng ombudsman, may probable cause ng conspiracy. Revilla camp, he has no participation. Wow, no? Baka acquitted na naman ito. Intellectually speaking, ito ang tanong natin. Sa sistema ng DPWH insertions at budget padding, kailangan ba talaga ng pirma para maging accountable o sapat na ang alleged facilitation? Critical point natin. Ito ay bahagi ng mas malaking flood control scandal. Bilyon sa Bulacan, Hagonoy, Malolos, Plaridel. President Marcos mismo nag-inspect at tinawag na ghost ang ilan. Bakit pa ulit-ulit ang ghost project sa flood control? Kasi flood prone ang Bulacan, kaya madaling ma-justify ang budget. Pero 21 days para sa 95% completion. Parang magic trick. Abracadabra, pera nawala. Ghost na ang project. Fact, based tayo, no? NBI footage showed muddy riverside, not a flood wall. DPWH employees allegedly falsified accomplishment reports at billing documents. Critical question for kabataan, for youth. Paano tayo aasenso kung ganito ang governance? For OFWs, habang nagtatrabaho kayo sa Saudi o Singapore, eto ang pera ninyo na nawawala sa kickbacks. Systemic issue, hindi lang sa isang tao. Okay, mga kabataan, imagine niyo Bulacan residents na binabaha tuwing ulan, wala pa ring proteksyon dahil ghost ang project. OFWs ang inyong remittances ay bahagi ng tax base na nagpopondo nito. Paano tayo magtitiwala sa gobyerno kung ganito? Sana ganun din kabilis ang pagkukumpleto ng EDSA traffic solutions. Pero seryoso,
Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng informed citizenry. Kabataan, mag-aaral ng politika. OFWs, ipaalam sa pamilya ninyo. Context ha, bahagi ito ng nationwide flood control project scandal. Maraming politicians at contractors ang nabanggit sa Senate Blue Ribbon at DOJ. Pattern budget insertions, 25 to 40% kickbacks, substandard o non-existent works. Ghost projects are real pero hindi multo, kundi magnanakaw sa broad daylight. Ano ang solusyon? Stronger oversight, digital transparency sa DPWH at active citizen monitoring, mga kaibigan. Pero mga kababayan, huwag nating tapusin ang video na ito na puro problema lang kasi ang goal natin dito ay hindi lang magalit kundi maging mas matalino at mas aktibo. Kaya ito ang ating critical extension, ating critical take dito. Ano ba talagang dapat mangyari ngayon sa kasong ito at sa lahat ng ghost flood control projects? Una, transparency sa DPWH. Bakit hindi pa fully digitized ang lahat ng project documents? Sa 2026, kailangan na nating i-push ang real-time public dashboard para sa lahat ng infrastructure projects with photos, GPS coordinates, at progress reports na verifiable ng ordinaryong tao gamit ang cellphone. Kung may ghost project agad, makikita ng publiko. Pangalawa, strengthen the Ombudsman and NBI. Maganda ang ginagawa nila sa kasong ito, pero kailangan ng mas mabilis na proseso. Sa ngayon, ang average na kaso sa Sandigan Bayan ay tumatagal ng 5 to 8 years. Paano kung gawing 18 to 24 months? Maximum para sa grave cases involving 50 million and above para may deterrent effect talaga. Pangatlo, political accountability. Kahit walang pirma si Revilla sa mismong documents, tanong natin, sino ang nag-insert ng project? Sino ang nag-recommend? Sa Congress at Senate, maraming priority projects na galing mismo sa mga senador at congressman. Dapat bang bawal na ang legislators na mag-propose ng specific infrastructure projects sa kanilang distrito o sa kanilang gustong probinsya? O kailangan lang ng stricter conflict of interest rules? Kung artista si Bong Revilla, sana naging ghost actor na lang siya sa pelikula, hindi sa flood control project. No? Pero seryoso, accountability should not depend on whether your signature is visible or not. Kung nasa chain of command ka at benefited ang political career mo, dapat accountable ka. Para sa inyo mga kabataan, simulan nyo maging data literate. Alamin ninyo kung paano basahin ang budget documents, COA reports, at DBM releases. May libre namang resources online. Huwag puro TikTok at Reels lang. Gamitin din ang utak para sa bayan. Para sa mga OFWs, ang pera ninyo na pinapadala rito ay sobrang mahalaga. Kapag binabayaran ninyo ang taxes sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, bahagi iyon ng national budget. Kaya kapag may ghost project, literal na ninanakaw nila ang pawis at dugo nyo, mag-organize kayo sa abroad, magpadala ng question sa inyong mga congressman at senador, gamitin ang social media para mag-voice out. Okay tanong natin, posible ba talagang walang alam si Revilla? Sagot, posible pero improbable sa sistema natin. Tanong number 2, bakit pa ulit-ulit sa Bulacan? Sagot, kasi flood prone at malaking budget allocation every year. Classic target for padding. Tanong number 3, anong pwede natin gawin bilang ordinaryong tao? Sagot, FOI request, support independent media at boto ng matalino sa susunod na eleksyon. Fact check muna tayo muna bago tayo magalit. As of April 2026, ang kaso ay nasa Sandigan Bayan pa rin. Revilla denied any involvement. DPWH has already blacklisted the contractor, pero ang pera hindi pa nababalik sa kaban ng bayan. Okay sa huli, ang katotohanan ng susi, huwag tayong manonood lang maging bahagi ng solusyon, like, comment kung ano ang tingin ninyo, may pirma man o wala, sino ang dapat managot. Share para maabot ang ibang kabataan at OFWs na OFW sa abroad o estudyante dito sa Pilipinas. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan.
Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. O bago kayo umalis ha, tingnan nyo ang Shopee at Lazada affiliate links ha. Itatag ko din po sa description. Mga wireless earbuds para pakinggan ng mahabang videos tulad nito. High capacity power bank, phone tripod, premium notebook para sa inyong notes, multi-port charger at portable fan. Malita suporta ninyo ha, malaking tulong sa independent journalism natin at siyempre sa ating channel hashtag #WalkWithLan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.